Sige na, yakapin mo muna si Asma. Sabi mo kay Asma, Ats, I love you, Ats. Sorry. Sabi mo na, sige na. Tapos sa kanya. Stress ako. Sabi mo, love you. Love you, Ats. Namiss mo si Asma? Naihag, ganun, kapatulugin ka niya? Oo, namiss ko. Yung mami din, kikilig din, namiss niya. Kapatid niya. Isa pa nga. Namin. Namiss nila each other. Dapat sabihin mo agad sa kanila yung, sorry, I love you, anytime mo na maramdaman yun. Kasi pag hindi mo pa sinabi ngayon yun, hindi mo alam kung bukas makalawa, masasabi mo pa ba yun o mamaya. Walang nakakalam kung ano mangyayari sa atin. Kaya kung naramdaman mo na mahal ko siya, mahal ko to, sabi mo agad, I love you. Kung gusto mo pasalamat sa kanya, sabi mo agad, thank you. Kung gusto mong mag-sorry sa kanya, mag-sorry ka kagad. Kasi bukas, paano kung yung tao na hihingi mo ng sorry, wala na pala. Magkaaway kayo. Wala na pala sa bukas. Sasabihin mo na lang, dapat humingi na ako ng tawad. Di sana bago nangyari man lang to. Naging maayos kami. Ganon, di ba? Tama, So, ganun. yun yung mga panahon na hindi natin po pwedeng sayangin, hindi natin po pwedeng ipagpaliban yun, yung sasabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo, galit ka sa kanya, sabihin mo sa kanya para maayos nyo. Kasi kung hindi mo sasabihin sa kanya, kung ano man mangyari sa kanya, o ano man mangyari sa'yo, hindi nyo man lang natapos yung samaan ng loob ninyo, o yung tampuhan nyo, yung away nyo. So, mas better na maging open ka, kahit maging pangit pa yung imahe mo dun sa taong yun, at least sinabi mo sa kanya na galit ako sa'yo, hindi ko gusto yung ganitong ginawa mo, para magkaroon siya ng pagkakataon, magpaliwanag sa'yo. Kung bakit niya nagawa yun, kung talagang masama siyang tao, edi iwasan mo na siya. Ganun lang kasimple yun, di ba? Pero at least ikaw, sinabi mo sa kanya na hindi ko gusto yung ginawa mong ganito. Bilang tao, may karapatan ka na hindi gustuhin yun. Di ba? Kung magsusorry siya sa'yo, that's okay. Kung magsusorry siya sa'yo, kung hingi siya ng tawad sa'yo, then at least naging maayos yung pagsasama nyo or yung relasyon ninyo. Hindi naman pag sinabing relasyon mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa lang. Relasyon bilang tao, magkaibigan, relasyon yan. Magkapatid, relasyon yan. Nanay, tatay, relasyon yan. Lahat yan, relationship, ang tawag yan. So, yun yung ibig ko sabihin. Kaya dapat, kung gusto mong sabihin sorry, mag-sorry ka na. Anytime, mag-I love you ka, mag-thank you ka. Lahat ng appreciation. Sabihin mo agad sa tao na gusto mong pasalamatan. On the spot na maramdaman mo yun. Kahit di mo kasama, i-text mo, tawagan mo, thank you sa ganito, salamat sa ganito. Kasi naisip mo yun. Mahal kitang ganito. Huwag ka maya, kahit sa lalaki, sabi mo mahal mo siya. Tropa, sabi mo I love you. Walang problema yun. Bakit? Kaibigan mo ba, hindi mo mahal? Mahal mo, di ba? O, pag sinabi mong I love you, anong pinagkaiba nun? Medyo maarte lang pakinggan, pero walang pinagkaiba yun. I love you and mahal kita. And mahal mo yung kaibigan mo, mahalaga siya sa'yo. Mahalaga. Yun yung meaning nun, di ba? So, sabihin mo sa kanya. At least alam niya. Narinig niya mismo sa'yo. Iba yung feeling na narinig mo mismo sa tao. Yung salitang yun. Di ba? Kayo na lang magkakasama sa buhay, kayo na lang magkasama sa bahay, at dapat yung kasama mo, pinapahalagaan mo. Yes. Pero laging magiging matibay ang pagsasama ninyo. Mas matatag, mas masaya. Happy ang family, happy din ang life. Dapat laging bukas na baul lang, lalo na ang pamilya. Di ba pag merong saradong baul, sa bahay nyo may saradong baul, hindi nyo pa nabubuksan kailanman, hindi nyo nakikita kung anong laman ng loob. Lagi kang curious. I-judge mo. Ano kayo naman sa loob niyan? Baka bomba. Baka madumi. Baka kadiri. Baka nabubulok na ganito. Baka patay na ganito. Diba? Ang dami mong iisipin, pero kung yung mismong baul na yun, bubuksan niya yung sarili niya. Tapos na yung judgment. And nakikita mo mismo kung ano yung nasa loob nun. And then mas lalo Or mo... hahayaan niyang buksan siya. Oo, hahayaan Bukas niyang siya. buksan Kung siya. mag-i-allow niya yung tao, kasi syempre iba, naman siya kung sabihan nila. Pero a-allow niya na wala naman siyang padlock. Diba? Yes. Hindi kasi parang tayo, di ba? Kung nilagyan natin sarili natin ng padlock or ilalak natin sarili natin, walang gugusto at walang kahit maraming taong gustong lumapit sa'yo, i-reach out ka. Pero ikaw mismo, sinarado mo sarili mo, nilayo mo sarili mo, iniwas mo sarili mo. So wala, mahihirapan silang abutin ka. Ikaw rin mismo, mahihirapan ka. Pagpakatotoo, i-share din yung sarili mo. So, maging open book tayo sa lahat. Yun yung point Yes. ko. Especially, we're talking about family here. Yeah, sa amin. Not in everybody. You don't need to be open book in Yes, everybody. of course. We're talking about relationship na, di ba? In family, Yeah. yes. We're talking about relationship. So, ibig sabihin yung karelasyon mo, yun yung taong mahalaga sa'yo, Yun at yung- taong mahal mo. Yes. So, kung pinapahalaga mong lahat ng tao sa paligid mo, yun, buksan mo sarili mo sa kanila para maintindihan ka rin nila. Yan. Kasi hindi pwede na tuldukan na lang natin sa isip natin na, ay, ganito siya. So, magiging assuming na lang tayo. Diba? Lalo natin pag magiging komplikado lang yung sitwasyon. Pero kung open ka, magiging totoo ka sa bawat isa, mas mabilis ka natutulungan para maging to become a better person. Kasi yung alam niya, pwede natin i-share sa bawat isa. Ayusin kung ano Yes. man yung meron sa Lahat loob yun. na yun. Yan. Itong baby namin, dito ang focus namin.
Tama. Kasi ito, wala pa tong alam. Nakita yung panty mo, Bi. Ay, doon? Oo, pero okay lang, panty lang naman. Nakakita naman tayo ng panty sa beach, di ba? Two-piece, di ba? baka Pero wala mag-video namang ako problema. dyan. Pero bakit pag sa Facebook, sa internet, nasilip yung panty sa shorts sa pangapalda, bakit sobrang big issue, no? Kasi ewan ko ba nun? Oo. Ewan ko Pero pa- pag sa mga beach, naka two-piece, minsan kita mo na yung mga kuyok-kuyokot nila doon na nangingitim-ngitim. Okay lang. Di ba? Ngitim-ngitim talaga. Ay, mga ganun yun. Oo, kasi actually, Two-piece, di ba? Mga bro. Walang problema yun. exaggerate Walang na problema yun. Hindi, gusto sabihin lahat naman tayo may mga ganun. Hindi naman mapuputi May lahat ng mga- mga may singit-singitan ng tinatago, tao. Normal naman yun. Normal false. yun sa tao. Nadiktahan lang tayo ng social media na kailangan maputi, kailangan ganito, kailangan ganyan. Yung kailangan, expectations kailangan sexy, ka na, kailangan yung ano. taas yung Tao tayo expectation lahat. ng tao. Normal na tao tayo. So, hindi pa pwede na sobrang perfect. Lahat sa social media hanggat maaari, ginagawa ng taong perfect. Pero sa totoong buhay, hindi ganun. Yung walang Hindi ka magiging masaya pag ganun. Pag lagi mong i-reach yung gusto ko pang social media, din ako pang social media. Hindi ganun yun eh. Mas lalo kang nagiging nahihirapan eh. Mas lalong ang hirap gumalaw kasi na ganito yung nakita mo sa social media. Sexy siya. Ang ganda nung ganito. Ang puti nung ganito niya. Pinagtrabahuan niya yun. Yun yung ginawa niya sa buhay niya lahat-lahat. Diba? Eh ikaw, hindi ka mabuhay ng normal na tao. Diba? Pero sa normal na tao, 1% lang yun sa buong mundo halos yung may mga ganung tao. 99% ng tao sa buong mundo halos normal na tao lang na hindi dapat naiilang kasi porket ito yung nakita ko sa social media, dapat ganito na rin ako. Hindi yung ganun. Kung sino ka, yun ka. Huwag mong gayahin kung sino sila. Sila yun. Ikaw yan. Malay mo, ganun nga yung katawan nila, pero pangit naman yung ugali. Diba? Ganun nga yung ganito nila. So, ano lang yan? Balanse lang yan. Palitan lang yan. Yes. Yeah, diba? Opinion ko lang sa mga ganun. Mhm. Ang hirap kaya ng... Ewan ko lang kayo, tingin nyo na ba perfect kayo? Mm. Pero alamin nyo, sino ba nakikita nyo at nakikilala yung perfect na tao at tanong nyo siya, masaya ba siya? Kasi sa totoo lang, para sa akin kung perfect, na sobrang tingin mo sa sarili mo, perfect ka na, ang lungkot ng buhay mo. Kasi Hindi yung ka- standard na hinahanap mo, Yes. kailangan level mo, kailangan alam mo, kailangan swak sa'yo, babagay sa'yo. Parang ang hirap naman ng gano'n. Tama. Parang ako, kung perfect ako, Mm. pag perfect siya, sa tingin nyo, swak kami. Hindi. Mhm. Kasi kailangan meron kang something kulang. Kasi yun yung magkukompleto sa'yo. Pag nakita mo yung taong magpapasaya sa'yo. O taong babagay sa'yo. Kasi kami, sinisita na naman yung isa't isa madalas. Actually, kahapon nga lang, papunta rito, nagkaroon pa kami ng diskusyon na nag-away pa kami. Pero, that's part of it, di ba? Hindi naman po pwede na hindi kayo mag-away. Kasama yun, minsan may pagkakataon na hindi nagkakaintindihan. Ang importante, marunong kayong humingi ng tawad sa isa't isa. Marunong kayong mag-reach out or tanggapin yung mali mo. Lagi ako ganun. Tinatanggap ko lagi yung mali ko. Minsan kahit hindi ko naman. Oo, mahabol, mahabol. Hindi, pero mag sabihin, tanggapin mo para tapos na. Di ba? Kasi, wala namang pupuntahan eh. Kung mag-aaway kayo, kung hindi nyo lang rin indidiretso sa hiwalayan, huwag nyo nang patagalin. Di ba? Kung hindi lang rin naman hiwalayan ang option nyo, aayusin nyo rin naman at the end, huwag nyo nang patagalin. Huwag nyo nang, alam mo yun, huwag nyo nang pahabain yung gulo. Kung mali siya, kung hindi ayaw nyo mag-sorry, hindi ko na mag-sorry. Diba? Tapos na. Para tapos. Balik sa masayang buhay. Balik sa masayang pagsasama. Balik sa masayang relasyon. Ganun lang kasimple yun. Diba? Kung plano nyo maghiwalay din, sige, mag-away kayo dyan. Ano kayo dyan. Magsigawan kayo. Magsiraan kayo. Pero tapusin nyo na. Kaya kung Diba? I-finalize nyo na sa pagtatapos. Pero kung mag-aaway lang rin kayo, huwag nyo nang patagalin. Diba? basta na-point nyo lang yung gusto nyo i-point out. Kung ano hindi nyo nagkakaintindihan, edi mag-meet kayo sa gitna. Kung halimbawa, hindi mo siya naiintindihan, hindi ka niya naiintindihan, paliwanag mo sa kanya kung ano yung hindi niya naiintindihan, ipaliwanag mo sa kanya kung ano yung hindi mo naiintindihan, ipaliwanag niya sa'yo, at least, mag-meet kayo halfway, tapos na. Okay. Actually, yun lang naman talaga sa lahat ng pag-aaway, yung misunderstanding lang. Yun lang madalas. Pag nagkaintindihan kayo, yun na yun. Pag hindi kayo nagkaintindihan, hindi na ang desisyon nyo sa ulis, maghiwalay na parang, hindi po pwede. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi talaga yun yung gusto ko sa hinahanap dito. Tapusin nyo. Ganun lang simple. Diba? Masakit. Ano doon tayo? May proseso yun. Pero, yung sinasabi namin dito is yung pag may away, may problema. Kung kaya naman solusyonan, kaya naman ayusin pa. Ayusin nyo naman Piliin sa nyo lalong yung mas ayusin. madaling panahon. Kasi, pag pinatagal nyo pa yan, lalo pa ngayon mas makakapagsabi ng mas masasakit na salita. Mas Kasi naiipon Naiipon, Natatago nyo yes. na lang siya. Kasi hindi nyo siya kinorek, hindi nyo siya Yes. tinama, hindi nyo pinag-usapan. Sabi ko nga, So, diba? dapat, kahit balit na bagay yan, simple man yan, pag-usapan nyo. Kasi yung mga simple na yun, dyan lalong lumalala. Yes. Sabi ko nga, di ba, ang pinakamali sa lahat ng pagkakamali, yung di mo alam na meron kang ginagawang mali. So, yun yung trabaho niya, yun yung trabaho ko. Sabihin sa kanya yung hindi niya alam na mali pala yung ginagawa niya, sabihin sa akin, hindi ko alam na mali pala yung ginagawa ko. Kaya nga kayo partner eh. Kasi Yes, kaya kayo kailangan partner. nung, ikaw yung mata ng partner mo at siya rin yung mata mo. So, Kung ano yung wala ako, maging meron ka. Yun meron yung ka. wala siya,
Dapat maging meron ako. Yun. Yung kahinaan ko, Kalakasan ko. kalakasan niya. Para Oo. maibigay ko sa kanya yun. Yes. Yung kalakasan niya, kahinaan ko, bibigay niya sa kanya. So, which is nangyari sa nang nakaraan, di ba? Na Yes. parang katol yun, nang napilay siya, di ba? Yung Oo, na-crush nung siya. napilay ako. So, kailangan ko maging malakas Oo, nakita ko. that time para sa Oh, kanya. yes, umiyak na ako. Pero ngayon, babawi na siya. Pero ngayon, mabawi na ako, sinakalakad na ako. Pero next year, pwede na daw ako mag-double shoes. Medyo sumasakit-sakit pa rin, pero ayun. pag nag-painkiller, medyo okay na rin naman. Yeah, so yun, ganun Basta, lang. I Ganun hope lang naman yun. ako yung tips. Basta hindi naman kami perfect. Lahat ay dadaan tayo sa mga ganyan Yes, away-away. itong ginagawa namin na to, sinasabi namin sa inyo, hindi ito pagiging feeling perfecto. Alam mo yon? Ginagawa namin to, sinasabi namin sa inyo to, baka sakaling meron kayong mapulot, meron kaming matulungan. 'Di ba? Ako naman yung mga naranasan namin sa loob ng 6 na taon, baka sakaling meron kayong makuha, at least meron tayong na tulungang magkarelasyon, mga nagsasama na hindi na lumala pa yung gulo o away nila. Kasi maraming tatanong kasi itong sa amin. Ito yung kami. Yes, ganito Talagang kami. may kaaway kami, Nag-aaway kami, nagtatalo oo. kami. Once a week nagsisigaw yan. kami. Hindi no, parang hindi no, minsan lang no. Minsan may one week na. Hindi, usually minsan mga once a week, meron kami minsan mga Meron kami basta pagkakampuan. example galit kami. May time talaga yan. May moment yan na nananahimik kami. Kasi kailangan mo minsan mag-pause. Alam mo yung wait lang, time freeze, 'di ba? Yung parang post mo muna lahat. Hayaan mo muna siya kasi mumuni-munihin niya. Kasi pag sasabayan mo ng galit, tapos sasalita ka, magkakasakitan lang kayo. Magsusumbatan kayo. Pero nangyayari pa rin sa amin Oo, yan. pero Sabi ko minsan, nga sa'yo, hindi ito kami nga tips perfect nga lang. din, oo. Diba tips? I-share natin yung nangyayari sa atin. So may moment nga na ganun tayo. Yes. Na sobrang, kaysa masakta mo yung partner mo na mabibigat na salita, Oo. moment muna kami, tatahimik muna kami yan. Oo. Tapos hanggang, okay, doon naman kami mawal. Kasi at least naiisip mo na, ba't nga ba ako nagalit? Saan ba ako nagalit? ma-realize mo yan eh. mo Totoo yun. yan, totoo yan. Na, di ba, ako minsan, ganyan ako, minsan may mga problema kami, ganyan, tapos tatahimik lang ako. Tapos hanggang sa, ma-realize ko kung gaano nga ba niya ako kamahal, gaano nga ba niya, ano rin ba yung mga sinugal niya para sa akin, ano rin ba yung mga, lahat ng mga effort niya rin para sa akin, lahat ng mga paghihirap niya rin, lahat ng mga tiniis niya rin, mga tinanggap niya, tinanggap niya lahat. May iisip mo yun eh, pag nag-aaway kayo. So parang, okay. Correct. Okay. Mahal ako ng taong to. Talagang sadyang ganito lang, may pinagdadaanan lang talaga kami ngayon. So, alam mo yun? ganun din ako Hindi sa ma-realize mo na, Obi, halika na, sorry na. Halika dito. Alam mo yun, may ganong Yung ending. parang, kahit galit na galit ka sa kanya, Oo. tapos maiisip mo talaga yung galit mo, Magiging mapupunuan magmamahal. ng pagmamahal. Na, Oo, bakit nga ba ako yun. tumagal Kasi mahal mo dito? yung tao eh, oo. Bakit nga ba minahal ko to? Bakit nga umabot kami Kasi sa ganito ganito? siya. Kasi titingnan Mahal mo na. yung good side. Oo, Kasi kung bad makikita side mo lang, yun. talagang tutudo ka mo yung isip mo na ganito siya, ganito siya, ganito Hiwalay. siya. Wala na. Hiwalay yung ending. Pupunuin mo lang yung puso mo ng galit at puot, diba? Oo, mag-uumpisa ka na naman Pag sa- naalala mo yung magagandang alaala ninyo, yung mga magagandang samahan ninyo, Kasi normal lang naman talaga na merong bad side. yep. Ang bawat tao, normal yan. 'Di ba? Normal na may bad side, normal na merong hindi magandang ugali. Normal yan na may mga ganyan ng tao. Hindi lahat ng tao is mabait, pure. 'Di ba? Kahit pastor pare, may ugaling hindi maganda kasi tao yan eh. 'Di ba? Tao yan eh. May Normal dark yan. side na talaga. May dark side lahat, 'di ba? Kasi tao tayo eh. Yes, pero yung dark side na yun, you have to accept that. Kasi pag hindi mo tinanggap yun, wala ka namang makikita ng tao na walang dark side eh. 'Di ba? So paano ka magkakaroon ng partner kung hindi mo kayang tanggapin na mayroong dark side itong taong partner mo ngayon? Yeah. 'Di ba? So you have to accept it. You have to Dapat expect mo na rin yun, na meron talagang pangit din sa kanya. Nung una hindi ko in-expect yun. Nung una hindi naman natin in-expect yun. Pero habang tumatagal kayo, makikita mo yun. Makikita mo na may ganun. Hanggang sa matututunan mo na lang tanggapin na, ganito pala talaga ang tao. Habang tumatanda ka, mas lalo mo nare-realize yung mga bagay-bagay na, okay, ganito pala ang relasyon. Ganito pala pagtibayan ng relasyon. Bakit may mga relasyon na tumatagal ng 50 years, 60 years? That's why. Kasi nga, di ba, parang they accept each other na hindi sila perfect. Everyday, may bago tayong natututunan. Hindi lang doon sa taong partner mo, kundi sa sarili mo mismo. Ikaw mismo, kinabukasan, magugulat ka na, short-tempered pala ako. May ganito pala ako. Mainipin pala ako na hindi mo alam dati yun. Tama? Ganito pala ako. Irritable pala ako sa ganito. So, ikaw mismo minsan may mga tutuklasan ka sa sarili mo na magugulat ka na lang. And then, yung partner mo, kailangan ready siya dun. Ako, kailangan ready rin ako dun. Pero minsan, magtatalo talaga kayo. May time na magtatalo kayo. Nandun yung part yun. Pero yun nga, huwag nyo nang patagalin. Huwag nyo nang pahabain pa. Kasi kung di na rin kayo maghihiwalay, huwag nyo nang patagalin yung away. Yes. Diba? Yep. Yun lang. Ngalay ka na?
Kanina pa po. Sisiko kasi, tinan mo. Nangangalay na nainggit siya. ka, Nangangalay nainggit siya. Tinatawa. Ayun, nainggit na siya kay Joshua kasi parang, kinuha niya na yung moment, Sayang, no? Dapat pala siya pinahawak ko ng camera, no? Ha? Tumae ako. Akala ko babae ako. Bullshit ka. Kinabahan talaga ako. Yun ang pagkarinig. Tumae ako. Yun talaga pagkarinig ko, sabi niya, babae ako. Ay! Sige na, mag-ready na kayo kasi Ready na. mag-joyride tayo. Ay, tayo. ko. Tayo. Pwede naman, maghanap lang tayo ng kung anong trip Sige, mamaya. mag-joyride o hindi. Kung ano man yung magawa namin, sabihin niyo na yun. Let's go! Take